conclave has officially started in a solemn, prayerful tone at St. Peter's Basilica. And now News 5 correspondent Mon Gualvez reports to us live from St. Peter's Square. Hi Mon, what's happening now over there at the Vatican, and what time will the cardinals be entering the Sistine Chapel? Hi Pauline. Currently, the cardinal electors are staying at the Casa Santa Marta. Ito ay para sila kumain for lunch. At the same time, magkakaroon muna ng few time for siesta before they enter the Apostolic Palace around 3:45 p.m. So at that time, pupunta na sila sa mismong Sistine Chapel at doon magsasagawa ng pinakapagsisimula ng conclave. Pauline. And Mon, can you tell us about the pre-conclave mass that was held earlier this morning? I know it's to start the conclave proceedings. What was the homily about, and what was the atmosphere like? Yes, Pawi. Actually, dito sa misa na ito, it's in Latin. Pero when we translated some of the message of Cardinal Re's homily, he mentioned that he's asking the public to pray that God will grant the church a pope who knows how best to awaken the consciences of all and the moral and spiritual energies in today's society characterized by great technological progress but which tends to forget God. So dito sumentro yung pinaka-homily ni Cardinal Re, Cardinal Giovanni Battista Re, the Dean of the College of Cardinals. Dito nga sa ginawang misa, which is called the Mass or Misa Pro Eligendo Pontifice, a Mass offered for the election of the upcoming Pope of the Catholic Church. And Mon, so ilan ba ang umattend ng misa na yan kanina? Are all cardinals present? All 133? Yes, actually, all the cardinal electors, yung 133, umattend sila, and even yung iba pang mga cardinals na over yung age na sa requirement or classification dito. So kasama din nila yung iba't ibang mga bishops, priests all over the world na nandito ngayon sa Vatican to witness itong conclave na mangyayari. Pero syempre, pagpasok dito sa Sistine Chapel, only 132 will be present dahil yung isa nagsabi nga na hindi niya kakayanin makapasok at makatagal na nakatayo o nakaupo. So due to health concerns, siya ay mananatili lamang sa Casa Santa Marta, pero kasama pa rin siya sa bibilangin na boto para sa conclave na magsisimula ngayong araw. Mon, alam mo, compared to yesterday, ngayon, no, sa live mo, ay maraming tao sa iyong likuran kumpara sa kahapon. How was the mass? Was the square full of people? Dinagsaba yung misa? And are those media people behind you or mga Catholic devotees? Yes, actually talagang mix na ito ng mga devotees, Catholic, mga nagpipilgrimage, at syempre yung mga members of media all over the world. Ang sabi nga sa atin, more than 4,000 accreditation na yung natanggap ng Holy See Press Office para lamang makapag-cover dito sa conclave na mangyayari. At talagang nagkaroon nga ng confusion din ng una dahil nga meron lang limited space yung media dito sa St. Peter's Square. Pero hindi kasi kakasya. Kaya talagang makikita nyo may ilan na mga nagkanya-kanya diskarte na lamang. Pero ang paliwanag, right after the live broadcast, we need to go back to the said area na required lamang for the media. And so yung dami ng tao, yes, dumadami siya ng dumadami dito sa St. Peter's Square. Nagsimula yan kanina mula sa misa sa St. Peter's Basilica kung saan pinayagan din naman pumasok dyan sa loob ng Basilica yung mga laiko para maka-attend ng misa. And then yung iba naman dito na lamang sa St. Peter's Square nanonood at nakikinig ng misa, lalo't may mga nakaset up din naman dito na mga widescreen and big speakers na clear na maintindihan yung mismong misa na nangyari kanina. Mula ba dun sa Santa Marta, makikita mo ang prosesyon ng mga kardinal papasok sa Sistine Chapel? Oo, sis. Actually, yung magiging marcha ng mga cardinal electors mula sa Casa Santa Marta Casa Santa Marta
papunta dito sa Apostolic Palace, magkakaroon pa yan ng live stream, no? Hanggat hindi pa nakakapasok sa Sistine Chapel at hindi pa nababanggit yung extra omnes, para lang magkaroon kayo ng idea, no? At saka ng visuals kung kung gaano ba kalalayo itong mga binabanggit natin na Casa Santa Marta, kung sa sila nag-i-stay para matulog at kumain. Yan ho ay katabi lang din ng St. Peter's Basilica kung saan ginawa yung misa kanina. At katabi naman ng St. Peter's Basilica, itong Apostolic Palace. Sa Apostolic Palace, nandyan ho yung tatlo. Una, yung Pope Residence. Pangalawa, yung Pauline Chapel. At pangatlo, yung Sistine Chapel. Unang pupunta yung mga cardinal electors sa Pauline Chapel para magsagawa dyan ng prayers at lauds. Kakanta sila dyan ng mga tinatawag na Veni Creator Espiritu. This is the Come Holy Spirit. At after niyan, pupunta na sila dyan sa may Sistine Chapel. Mga 200 to 300 meters lamang yung lalakarin nila. At doon sa Sistine Chapel, isa-isang mag-o-oath lahat ng mga kardinal ng kanilang oath of secrecy para naman dito sa conclave. And then pag natapos na lahat, nakapag-oath, no, yung 133 cardinals magsasabi na ng extra omnes. Ibig sabihin lahat ng mga hindi naman kabahagi ng conclave or yung mga cardinal electors should go out at talagang doon ay kakandado yung mga cardinals para nga sa gagawin nilang unang pagboto dito sa Vatican. Unang pagboto na yun, Mon, no, medyo may konting some sort of confusion about it. What can you tell us? Is it a ceremonial type of voting? What is the difference of the first vote dun sa mga succeeding votes in the next days? Yes, tama ka dyan, Sean. No? Nagkaroon talaga ng confusion because the Vatican media released an information that the first voting will happen or transpire tomorrow or Thursday morning. Pero kinlarify na tuloy pa rin yung first voting tonight or today, this afternoon, no? Kasi nga nasa proseso ng pinaka-conclave. Kapag nagsara na itong Sistine Chapel, ang unang gagawin dyan ng mga cardinal electors is i-discuss yung Apostolic Constitution, and they will be asked kung meron ba silang mga clarifications, questions on the last minute para maayos. After nun, tatanungin sila kung itutuloy ba ang botohan o hindi. Nagkaroon ng interpretation na maaaring hindi matuloy ang botohan ngayong araw dahil masyadong mahaba yung seremonya na ito, no? At madalas nangyayari hindi naman nagkakaroon ng Santo Papa on the first day. Kaya again, kinlarify ng Vatican media that the process will continue at magkakaroon po ng unang botohan today, ngayong hapon, at maaaring maglabas doon ng usok around 7:30 to 8 p.m. dito sa Vatican habang madaling araw na dyan sa Pilipinas. Pero Mon, wala namang nangyayari na sa unang botohan may two-thirds vote na ang isang kardinal. Everything is possible, Ses. Yun ang sinasabi din ng mga priests Parang na nakakausap kardinal ka na natin. rin sumagot, ha? Oo nga, na nakukuha na natin, no? Pero yun yung paliwanag nila sa atin na everything is possible. There's actually a pope na elect na napakabilis, no? Few hours lamang. So we are just waiting kasi nga kung makikita natin in the past two conclave, mabilis lang din yung nangyaring botohan dito kay Pope Benedict at kay Pope Francis na inabot lamang ng 2 araw. All right, well, thank you very much for those updates. That was News 5 correspondent Mon Gualvez reporting to us live from the Vatican.